pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating daily na pag-aaral na ating gospel and thanks God. Dahil bukas ay Friday na at ayun may announcement naman ng ating mga alaga at ang ating amo ay walang pasok bukas sa school at sa trabaho. So, ayan, isang buong linggo na talagang sobrang paikot-ikot ng kami lahat dito sa bahay. Dumanas man ng typhoon, but thanks God, we're all safe. And ayan, sa atin naman sa Pilipinas, Bebelta, ang malakas na bagyo, which is parang kapantay daw siya ng bagyong Ondoy. But we know that God is in control at walang storm na hindi kayang ma-overcome o malagpasan ng ating mga kababayan at lalong higit ang ating mga mahal sa buhay. Alam natin ang protection ng ating Panginoon ay laging nasa kanila, kagaya nga sa kantang Still. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood and I will be still. Know you are God. Ayan. So, ang ating Panginoon, be still lang tayo in our faith in God. Dahil ang ating Panginoon ang siyang kayang mag-control ng anumang nangyayari na kalamidad sa ating buong mundo. Ayan. So, bago po tayo lumako sa ating sharing at pag-aaral o pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng mga pagpapala, mga pagsubok, Panginoon, supervision, promotion, protection, Panginoon, at godly wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil alam namin na ngayon pa lang ay iniingatan niyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kakilala, Panginoon, laban sa darating na mga typhoon o bagyo, Panginoon. Bagamat napakaraming mga bagyo o storm o typhoon ang nangyayari sa buong mundo, Panginoon, isang malaking tanda na talagang nalalapit na ang muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus upang kunin ang mga pinabanal at mga sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kami ay makakasama sa araw na iyon, Panginoon. Gayon din ang mga tao na aming mahihipo at tatanggap sa inyong bugtong na anak ni Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang deliverance, salvation na pinagkakaloob niyo po, Panginoon, ay tatanggapin ng mas maraming tao, Panginoon, upang halos lahat ng tao, Panginoon, ay maligtas, Panginoon, sapagat we are born, Panginoon, to honor and to glorify your name, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga. At kung ano man ang mga meron kami, Panginoon, ay tanging mula sa inyo, Panginoon. Sabi nga sa inyong mga salita that apart from you, Panginoon, we can do nothing. Ngunit dahil alam namin, Emmanuel, you are with us wherever we go, Panginoon, at nasaan man kami panig ng mundo, Panginoon, ay kitang-kita niyo kami, Panginoon. Kaya sa gagawin po namin pagbubuli-buli ng inyong mga salita, dalangin ng Panginoon that you will be glorified, Panginoon. We humble down before you as your faithful servant, Panginoon, na handang magpasakop, Panginoon, at hindi ang glory o karunungan namin, Panginoon, ang siyang makita ng mga tao, kundi tanging sa inyo lamang po, Panginoon. Habang buhay po at walang sawa kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan. Gayon din po sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa aming Panginoon upang ang magagawa namin ay ayon lamang sa inyong kalooban. Ang aming mga sasabihin, iisipin, Panginoon, at alam namin, Panginoon, that you have a great plan for every one of us, Panginoon. At excited po kami, Panginoon, sa inyong mga gagawin sa aming buhay, Panginoon. At magpapasakop lamang kami. We fully surrender everything into you, Lord God. We honor you, we glorify you. This is prayer of our Lord Jesus Christ. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 23:6. Ito po yung sinasabi. Sa harapan ni Herodes, nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. Message, mangyari naman dito na ang Panginoong Jesus ay ipapadala sa harapan ni Herodes. Dahil narinig ni Pilato na si Jesus ay taga-Galilea, kaya ipinagtanong niya kung totoo nga. Application, mangyari dito na ililipat ang paglilitis sa Panginoong Jesus mula kay Pilato papunta kay Herodes. Ito ang Herodes Antipas na nagpapatay kay Juan na tagapagbautismo. Kaya masasabing sila ni Pilato ay may
mataas na katungkulan sa bawat bayan na nasasakupan nila. Kaya nirerespeto sila ng mga tao at anumang maging desisyon nila ay iyon ang masusunod. Ang kaibahan lang sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga nahahayag na balita ng korupsyon at katiwalian sa bansa natin ay nawawalan na ng respeto sa mga nasa mataas na katungkulan. Paano ay walang takot sa Diyos kaya patuloy ang pagkamkam sa kaban ng yaman. Kung loloodin ng Diyos na sunod na maluluklok sa pwesto ay tunay na may takot at lubos na pagsunod sa Diyos. Siguradong maibabalik ang respeto sa mga nakaupo at uunlad na ng tuluyan ang ating bansa. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, kung ibubuod natin, di ba, or papaigsiin natin yung ibig sabihin nito is, yun nga, pagkatapos kay Poncio Pilato or kay Pilate, ay ililipat naman ang pagliligtas sa ating Panginoong Yesus sa kay Herodes. Dahil kumbaga, ang dalawang taong ito ay very influential. Masasabi natin na maaaring sila ang mga mayor or hari sa kanilang bawat mga lugar, or kung hindi man ay talagang mataas ang kanilang katungkulan na kung saan ay hindi dadalahin sa kanila yung mga lilitisin kung sila ay mga ordinaryong tao lamang, di ba? So, yun yung sinasabi na you have the power na makapagbigay ng desisyon sa isang lugar o sa iyong nasasakupan, di ba? And ito nga din pala, kung hindi nakakaalam-alam naman natin na si John the Baptist, na which is ipinapatay dahil nga sa kahilingan ng dalagang anak ng masasabi nating kirida ni Herodes ay ipinapatay at pinapugutan ng ulo si John the Baptist. Ayan. Pero sinabi nga na ang lahat ng mga bagay nito ay hinayaang mangyari ng ating Panginoon because God has a great purpose. Ayan. Kumbaga dahil tapos na yung mission ni John the Baptist na para i-welcome ang pagdating ng ating Panginoong Jesus na bugtong na anak ng ating Diyos Ama is yun na yung nangyari sa kanya. Pero alam naman natin na hindi nabaliwala ang lahat ng ginawa ni John the Baptist because in next life, ayan, sa ating pagpunta sa kaharian or kingdom ng ating Panginoon, malamang makikita natin doon ang lahat ng mga pinabanal, ang mga alagad na ating Panginoong Yesus, naglingkod hanggang kamatayan, at lahat ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. And we pray na lahat ng ating mga loved ones, lahat ng ating mga kakilala, lahat ng mga taong nakakasalamuha natin, we have a great impact na sila din ay maakay natin o mahikayat patungo sa malalim na relasyon sa ating Panginoon, di ba? And yun nga, isa rin sa natalakay natin dito is yung tungkol sa alam naman natin at sikat at nakikita rin naman natin dahil sa kasalukuyang nangyayari ngayon na puro may typhoon sa ating bansang Pilipinas, which is they believe at sinasabi sa kumakalat na balita na ito raw ay kasing lakas ng Ondoy, which is diba during the typhoon Ondoy ay marami talaga ang namatay, especially sa Manila. Ito yung masasabing walang mayaman, walang mahirap, dahil kahit nasa loob ka na sasakyan dahil sobrang naging traffic at napuno ng mga putik at tubig baha ang bawat mga daan, so na-stranded ang mga nasa sasakyan. Yung iba, yung mga nasa mababang area na dala ng baha, and ayun, yung iba natabunan na ng putik at tubig, at yun nga, parang kumbaga truck ng mga patay na mga katawan ang nakuha after na humupa ang bagyo. So we pray that God is in control na, and alam natin na God has a purpose kung bakit nangyayari yung mga kalunos-lunos na mga pangyayaring ito. And isa din sa factor is yung katiwalian nga na nangyayari sa ating pamahalaan, which is we pray that iluluklok ng ating Panginoon yung pinakakarapat dapat na mamuno sa ating bansa na magkakaroon ng isang malaking impact at pagbabago, especially kung ito ay Christian at kung ito ay may matinding takot
at relasyon at pag-ibig sa ating Panginoon, dahil ang bawat mga batas na ipatutupad nito ay malamang lagi nitong isinasangguni sa ating Panginoon, at talagang hands-on siya, at iwa-watch out niya at ng Panginoon ang mga uupo sa katungkulan upang truly ang ating bansang Pilipinas ay umunlad na, dahil napakayaman ng Pilipinas kung ating iisipin sa sobrang laki ng populasyon ng Pilipinas, at dahil masisipag ang mga Pilipino, at although syempre may sikat na kilala bilang si Juan Tamad, pero alam naman natin na ang mga Pilipino kapag yan ay nagtrabaho